Ito mga guys, itong freezer na this type. Tapos ko nang i-recoil ito. Kompleto na ito. Magkakarga na lang tayo ng preyon. Balik pitong ikot ito ng copper tube. Ayan. Naka-arrange ng maayos yung mga copper tube yan. Matibay naman ang ginamit kong copper tube dito. 0.028. Mas matigas ito kaysa ron sa 0.022. Kaya ito ang ginamit ko. Ang naging problema dito, nagkaroon ng butas ang evaporator. Kaya ini-recoil ko. Salukuyan ako nag-vacuum ngayon. Self-vacuum lang. May vacuum naman tayo dito, kaya lang ay inabuti kong i-self-vacuum na lang kasi malakas naman ang compressor niya. Ayan. Nakaset up na yung ating gauge, imperial gauge, yung ating preyon. Naka-repair itong ating bagong filter. Ayan. Bagong filter. Tinatapos lang nating vacuum. Kailangan ay ubos na ubos yung hangin sa loob ng system. Ayan, isaside na lang siya. Pag wala na lumalabas na hangin dyan, ibig sabihin yan, wala nang hangin sa loob. Mga 20 to 30 minutes nating i-vacuum yan. Tapos magkakarga tayo ng preyon. Hangin sa loob yan para refrigerant lang ang mag-circulate sa loob ng system. Lagyan natin ng hose, insulation hose. Tatalian na lang natin dito ng tie wire. Bago rin ang ginamit natin ng capillary tube. Yan. Pag ganitong nag-recoil ako, automatic na hindi na pwedeng gamitin yung dating capillary niyan. Kaya kailangan nating maglagay ng panibagong capillary tube. Dito nakakunik yan mga guys. Oh. Ito. Ayan o. Ayan ang capillary tube na. Dito sa start ng coil nya. Ayan. Tapos balik ko lang yung isang roll yung copper tube dito kasi ano to eh. Medyo malaki itong cheese type na ito. Kaya nagdugtong tayo. Ito. Nagdugtong tayo dito ng copper tube. Bali, dalawang ikot may napadagdag. Tapos, itong ating accumulator, ayan, improvised na accumulator. 5.8 ang laki niya. Ayan. Sinigurado lang natin na walang leakage. Tibay na may naka-clip din yan. Dapat naka-clip din lahat yan. Mapapansin nyo mga guys, maganda yung pagkaka-arrange ng mga clip nya. Nakahilira siya para magandang tingnan. Kasi kung yan ay salasalabat, pangit tingnan. Kailangan ay lapat na lapat sa kanto. Ayan, mapapansin nyo mga guys. Oh. Dikit na dikit sa kanto yan. Pero walang, hindi tumupi yung ating copper tube. Mapapansin nyo. Bilog pa rin siya kasi ginamitan nga natin siya ng bending spring. Ginagamit sa pagbibenta spring. Hintayin lang natin matapos yung pagbabacuum natin para tapos na magkarga ng preyon.